Sinubukan ni Madam de la Costa na kausapin ng kanyang mga apo kung saan magsisimula nga sila bilang mga crew ng De La Costa Corporation Food. Ngunit nagugulat ang mga ito. Hindi nila ito gusto sapagkat naging entitled ang mga ito. Gusto nila na kaagad maganda na ang kanilang posisyon sapagkat sila naman ay granddaughter. Bakit umano ay kailangan pa nilang maghirap at kailangan pa nilang maging crew. Kung pwede naman ay bigyan na sila agad-agad ng posisyon. Subalit gusto ng kanilang lola na kahit sila ay pinanganak ng mayaman, hindi pwede na diretso na lamang nila makukuha ang kanilang gusto ng instant. Marami pa silang bagay na dapat matutunan at ganoon din nagsimula itong si Madam de la Costa. Ang gusto lang ni Madam ay marami silang matututunan at madagdagan ang kaalaman tungkol sa negosyo na kanilang papasukin. Walang nagawa ang kanilang mga apo kundi sumunod sa payo ng kanilang lola. Pumunta naman sila sa naturang restaurant kung saan ipapakilala nga sila at i-assist ng manager. Hindi para maging isang grandchildren kundi para nga magsilbi as crew. Hindi sila nagbihis na pang-crew. Ang mga ito ay nasa tabi lamang at nakaupo. At ang ito nga si Joanna ay napakabastos pa. Pinagalitan pa niya ang naturang manager. Sinabi niya na hindi niya kailangan na utus-utusan at maging crew sapagkat siya ay granddaughter. Nga siya na kontento sapagkat inonsulto pa niya ang pagkatao ng naturang manager. Sinabi niya na sa lugar na iyon siya ang boss kaya't siya ang masusunod. Binigyan niya ba ito ng mga pera? Diba't yun lang naman ang kailangan nila dahil silang lahat ay mga bayaran umano. Hindi maganda ang pinag-uugalingan nitong si Joanna. Hindi ito karapat-dapat na maging leader sapagkat siya ay napakabusi. Hindi lang yun, hindi siya marunong makisimpatya sa mga tauhan niya para siyang walang puso. Alipin lamang ang tingin niya sa paligid.